Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, tulungan ko po kayo makapag-English gamit po ang don't want at saka doesn't want. Okay? Ang don't want po ay ginagamit para sa mga salitang ko bilang I. Kung mapapansin nyo, yung ko o yung I, ipinareha natin sa don't want. Kasi sila po yung tamang magkapareha. Ganon din po pag gagamit tayo ng salitang mo bilang you don't want. Ganon din po itong natin o namin na sa English ay we don't want. Ganon din po sa salitang nila, they don't want. Pero pagdating po sa salitang niya, tapos i-English nyo na bilang he kung lalaki o kaya she kung babae, doesn't naman po ang gagamitin nyo. Doesn't want. He doesn't want. She doesn't want. Tapos pag pinangalanan nyo naman po yung tao, tapos isa lang po ang bilang katulad nitong Tarzan, doesn't din po ang inyong gagamitin. Doesn't want. Kasi ang doesn't po ay ginagamit po kapag yung pinangalanan nyo pong tao ay isa lang ang bilang. Pero kung higit sa isa ang bilang, don't po ang gagamitin nyo. Itong don't. Kunyari po, Tarzan and Jane, dalawa yung pinangalanan yung tao, edi don't po ang gagamitin nyo. Kasi ang doesn't pang-isahan na taong pinangalanan nyo. Samantala yung don't, higit po sa isa yung pinangalanan yung tao. Okay? So, ang gagawin nyo lang po, pipili lang po kayo ng isa dito kung alin man ang magustuhan nyo. Tapos, isusunod nyo po itong salitang na maaari po nating i-English bilang to. Tapos, pipili lang din po kayo ng isa dito sa baba, dito sa listahan natin ng isa lang. Tapos, pagsasama-samahin lang po natin yung mga English na salita at makakabuo na po tayo ng tamang English sentence gamit ang don't want o kaya doesn't want. Okay po? So, magbigay na po ako ng halimbawa. Hindi ko gusto na magpunta sa opisina ngayong araw. Pag in-English nyo po yan, I don't want to go to the office today. Okay? So, isa pang halimbawa. Hindi gusto ni Tarzan na maglinis ng aking kwarto ngayong araw. Pag yan ay in-English nyo, Tarzan doesn't want to clean my room today. Okay? Ngayon, maaari po kayo magdagdag ng iba pang impormasyon na nandito sa baba kung gusto nyo. Kunyari po, ang gusto nyo sabihin ay, hindi ko gusto na magluto ng umagahan. So, yung magluto ng umagahan, pag in English nyo, cook breakfast. So, yun po yung gamitin natin. I don't want to cook breakfast. Gano'n naman po. So, kung sa palagay nyo ay kaya nyo na magdagdag ng ibang impormasyon dito sa ating baba, na sa palagay nyo naman po ay tama, pwede nyo pong ilagay. Okay? Para mas na-practice nyo po yung inyong paggawa ng English sentence gamit po ang don't want o kaya doesn't want. Okay po? So, ang tatandaan nyo lang din po, pagkatapos nyo po isulat itong to, dapat po yung isusunod nyo pong verb. At yung verb na sinasabi ko po ay maalin man dito sa go, play, o clean, dapat po naka-base form. Pag sinabing base form, ang ibig sabihin po noon, naka-original na spelling. Hindi po yung maglalagay ka ng ES sa dulo o gagawin mo itong went, W-E-N-T. Kung titingnan nyo po sa dictionary, itong go, play, clean, at yung sinabi kong cook, lahat po yon ay naka-original na spelling dapat. Okay? So, pag tinignan nyo sa dictionary yung salitang go, yan po yung original na spelling ng go. Itong G, G-O. Kung play ang nagustuhan nyo, edi itong P-L-A-Y. Yan yung original na spelling o yan yung base form ng naturang salita. Okay? So, sana po makikipractice ng maigi po itong ating leksyon kasi magagamit nyo rin po ito agad. So, isa pang halimbawa, hindi ko gusto na magtrabaho ngayong araw. E di pag yun ay in English nyo, I don't want to work today. Yung work, magtrabaho. Tapos yung ngayong araw, today. Okay po? Maraming salamat po.